Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, may isang matandang lalaki na kilala sa tawag na Mang Loreto. Isa siyang dating negosyante sa Maynila na iniwan ng lungsod para manirahan sa baryo matapos ang isang malupit na trahedya. Nalugi ang kanyang negosyo, nagkahiwalay sila ng kanyang pamilya at nawala lahat ng kanyang kayamanan. Ang taning na iwan sa kanya ay isang maliit na kubo, ilang tanim na gulay, at ang kanyang dignidad. Tuwing umaga, naglalakad si Mang Loreto patungo sa kanyang munting gulayan upang alagaan ang kanyang mga tanim. Mahirap ang buhay, ngunit mas tahimik. Isang araw habang siya'y nagdidilig ng mga ampalaya, may dumaan na batang lalaki na mukhang galing sa bayan. Siya'y gutom at namumutla. Lumapit ito kay Mang Loreto. "Tay, pwede po bang makahingi ng kahit anong pagkain? 3 araw na po akong hindi kumakain," nanginginig na sabi ng bata. Hindi nagdalawang isip si Mang Loreto. Kumuha siya ng kamote, nilaga ito at pinakain sa bata. Nang makabawi ng lakas, nagpakilala ito bilang Nico. Isa raw siyang batang ulila na napadpad sa baryo sa paghahanap ng trabaho. Pinatuloy ni Mang Loreto si Nico at itinuring na parang sariling apo. Tinuruan niya itong magtanim, magluto at gumawa ng organikong pataba. Lumipas sa mga buwan, naging malusog si Nico at masigasig sa gawain. Napansin ni Mang Loreto na napakatalino ng bata. Marunong magbilang, magbasa at magsulat kahit wala itong formal na edukasyon. Minsan, habang sila ay nagtapahinga, tinanong ni Mang Loreto si Nico, "Nico, kung bibigyan ka ng 2 bagay, isang bag ng pera o isang sako ng pagkain, alin ang pipiliin mo?" Nag-isip si Nico. "Siyempre po, pera. Kasi po, pag may pera, makakabili ako ng mas maraming pagkain." Ngumiti si Mang Loreto. "Tama ka. Pero anong mangyayari kung walang tindahan? O kung ang mga tao'y gutom at wala ring panindang pagkain? Anong halaga ng pera kung wala kang mabili?" Hindi agad nakasagot si Nico. Kinabukasan, may isang mamahaling SUV na pumarada sa tabi ng kubo ni Mang Loreto. Bumaba ang isang lalaking may makintab na relo at nakasuot ng mamahaling barong. Siya si Ginoong Salazar, isang real estate developer mula sa Maynila. "Magandang araw po. Ako'y bumibili ng lupa. Narinig ko pong kayo ang may-ari ng 10 ektaryang taniman dito. Bibigyan ko kayo ng 5 milyong piso kung ibibenta nyo ito sa akin." Nabigla si Mang Loreto. Ilang taon na niyang inalagaan ng lupaing iyon. Diyan sila kumakain ni Nico. Pero 5 milyon? Umiling si Mang Loreto. "Pasensya na po. Hindi ko ipinagpapalit ang pagkain para sa perang hindi ko rin madadala sa hukay." Umalis si Ginoong Salazar na may halong galit at paglibak. Sa susunod na buwan, dumating ang isang matinding krisis. Nagkaroon ng tagtuyot sa buong rehiyon. Nasira ang mga pananim sa maraming lugar. Walang supply ng pagkain sa bayan. Tumataas ang presyo. May mga nag-aaway sa palengke dahil sa bigas. Ang perang hawak ng tao ay halos wala ng halaga. Pero sa baryo ni Mang Loreto, may taniman, may gulay, may tubig galing sa bukal, at higit sa lahat, may kabaitan. Dahil dito, dumarayo ang mga tagabayan para mamilimos ng pagkain. Muling bumalik si Ginoong Salazar. Ngayon ay payat at nanlalata. Dala ang isa pang alok, 10 milyong piso. Ngulot sa halip na pera, binigyan siya ni Mang Loreto ng 3 pirasong mais at isang basong tubig. "Ito muna ang tanggapin mo. Sa panahon ng kagutuman, ang pagkain ang totoong yaman." Mensahe ng kwento. Sa mundong puno ng pangarap na yumaman, minsan ay nakakalimutan natin ang tunay na kayamanan. Ang pagkain, kalusugan, at kabaitan. Ang pera ay mahalaga,
Pero sa oras ng tunay na krisis, hindi ito ang tutugon sa kumakalam na sikmura. Sa laban ng pera versus pagkain, panalo ang pagkain. Lalo na kung ito'y bunga ng sariling pawis at hindi ng kasakiman.